Hello guys at welcome ulit sa aking another vlog. Umuwi nga pala itong bayaw ko galing Fort Magsaysay at tignan nyo naman ang dami niyang dalang isda at ang lalaki. Nahuli daw nila ito galing sa lawa sa loob ng training camp nila. At pagdating nga niya ay lulutuin namin itong pinakamalaking nahuli niya. Sinukat ko nga pala ito at sa sobrang laki ay 4 na dangkal ng kamay ko siya. Hindi nga ito kakasya sa regular na kawali kaya sa talyasin na niya prinito. Gayat nga pala ako dito ng carrots, bell pepper, sibuyas, onion leeks, bawang, may pineapple chunks din ako dito at tomato ketchup. Nagtunaw lang din pala ako dito ng cornstarch sa tubig. Kung nahuhulaan nyo na nga yung lulutuin ko ay tama po. Sweet and sour fish nga po yung gagawin ko dito kaya pagkaprito ng isda ay yung sauce naman ang ginawa ko. Nag-isa lang ako dyan ng bawang, sibuyas, tapos nilagay ko na yung carrots. Dinamihan ko nga pala yung white onion, tapos dinagdag ko na din pala dito yung bell pepper. Nung malambot na yung carrots ay nilagay ko na din yung pineapple chunks, tapos nilagay ko na din itong tomato ketchup. Hinalo-halo ko lang tapos nilagay ko na yung tubig ng pineapple chunks kanina. Dinagdagan ko din ng konting mainit na tubig. Pinakulo ko lang yan tapos tinimplahan ko na ng paminta at saka ng asin. Naglagay nga din pala ako dito ng pampasarap na magic tapos naglagay ako ng white sugar. Nung matunaw nga lahat ng nilagay kong pampalasa ay nilagay ko na yung cornstarch. Tapos saglit na pakulo lang yan ay lalapot na agad yung sauce kaya naman ibubuhos ko na agad dun sa isda. Sa sobrang laki nga nung isda ay dito na namin sa bilao nilagay. Kapag ganito nga malalaking isda ay ganito talaga yung masarap na luto dito, yung sweet and sour. Pwede din ito sa lapu-lapu, sa tilapia, or kahit sa pampano. Naglagay nga pala ako ng onion leeks dyan sa ibabaw para magandang tignan, presentable. Kaya tignan nyo naman mukhang mamahalin, mukhang yung mga ino-order natin sa restaurant. Ang tawag nga pala dito sa isdang niluto ko ay karpa. Sabi nga nung isang bayaw ko ay hindi daw ito masarap, pero nung niluto kong sweet and sour ay okay naman, masarap naman yung lasa niya. Nung makatapos nga akong magluto ay nagready na kami ng table dito sa terrace at dito kami kakain ngayon sa labas. Hindi na nga naantay ng bayaw ko at mga binan ko itong niluto kong sweet and sour fish kasi naman 12:30 na ako natapos makaluto. Wala kasi ako mabiling bell pepper dito sa Talipapa kaya pumunta pa ako ng palengke. Bukod kasi dito sa niluto ko ay nagluto din si tatay nitong ginataang dalag. Tapos ang dami ding nakuha ng bayaw ko na wild mushroom dito sa bakuran. Ang dami nga naming ulam ngayon at lahat yan ay libre galing sa kalikasan, galing sa ating Lord. Maliban lang sa mga sangkap na ginamit ko sa sweet and sour fish, syempre binili na natin yun. Ngayon ko nga lang matitikman itong karpang isda na sinasabi nila. At in fairness guys, masarap siya dito sa sweet and sour. Kung meron kayong iba pang alam na masarap na luto dito sa isdang to, ay paki-comment naman sa baba. Meron pa kasing 2 isda na natira dito sa freezer. Para sa susunod ay yung isasuggest nyo naman ng lulutuin ko. Napakasarap nga lang ng pagkakaluto ko dito sa sweet and sour fish. Napakasimple lang din itong gawin kaya naman itry nyo na din sa mga bahay nyo. So yun lang muna ulit for today's video guys. Salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!